Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At surprise ulit. Pag-pray po natin si Pastor, siya po ay nasa CBBC San Pedro ngayon at siya po yung naatasan na mag-preach doon. So tayo po ay mag-aaral din ng salita ng Diyos ngayon. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Renz. At kagaya ng iba dito, ako po ay normal na member lamang din. Mas gwapo nga lang sa iba. Amen? At hindi po ako pastor. Amen? Hindi po ako full-time. Isang normal na frontliner. So medyo kinakabahan ako kasi first time kong mag-preach na nandyan yung aking tatay. Kaya po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay magbukas ng Bible. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Amen. So, sabi ng Bible dyan, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa magandang panahon. At patawad po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Kayo po mag-bless ng umagang ito sa aming pag-aaral ng Word of God. Bless niyo po ang inyong lingkod. Kayo po maglagay ng mga salitang lalabas sa aking bibig. Kayo po magbigay sa akin ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo din ng understanding ang bawat isa, Panginoon, at nawa may mapulot po silang aral sa umagang ito. We are praying also na maging blessing din po ang aming pastor doon po sa CBBC San Pedro. Pag-ingatan niyo po siya sa kanyang biyahe at Panginoon, palambutin niyo po ang puso ng bawat isa. Convict us, Panginoon, through your word, and tulungan niyo po, Panginoon, na wag magkaroon ng sagabal sa power interruption, Panginoon. Alam namin ang jablo'y gumagawa, pero alam namin na kayo makapangyarihan. At gagawin niyo po ang lahat upang kami po ay matulungan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po magsiupo. Amen. Sabi ng Bible ay casting down imaginations. Ayaw ng Bible ng imagination. Kasi saan ba galing yung imagination? Sa mga pag-iisip mo ng mga bagay na wala naman sa'yo, pag-iisip mo ng mga bagay galing dun sa mga napapanood mo. Amen? Skibidi toilet. Riz. Giat. Sigma. Phantom tax. May familiar sa inyo? Yung iba, oo. Delulu. Ohio. Aura. Mewing. Buzzin. Cooked, glazing, 6-7, crash out, chopped, brain AFK, slop, lock in, tweaking, tung-tung-tung sahur, ballerina cappuccina, bombardino crocodilo, chimpanzini bananini, lirili, ano to? Lirili larila. May naunawaan ka? Wala? Tayo mga adult, tanungin mo yung mga anak mo. Tanungin mo yung apo mo kung alam tong mga word na to. Amen? Hindi mo nauunawaan, hindi din nauunawaan ng mga apo at mga anak nyo yung mga words na yan, kasi wala naman talaga siyang meaning. Wala siyang meaning, mga gawa-gawang words lang to. Wala sa dictionary, wala sa nursery rhyme, wala sa school books. Pero matakot ka kapag itong mga words na to binabanggit ng mga bata, especially ng anak mo, ng apo mo. Dahil ang mga words na to ay galing sa mga YouTube Shorts, Reels, TikTok at Instagram na ulit-ulit nilang pinapanood. Amen? Maaaring napapanood ng anak mo. Walang meaning pero paulit-ulit binibigkas
Kakausapin mo ng maayos, ang sagot sa'yo, Sigma. Tatanungin mo ng maayos, ang sagot sa'yo, Ohio. Laging gusto naka-cellphone, laging gusto nanonood, at panay ang scroll. At minsan, kahit walang hawak na cellphone, yung mga bata sobrang kaadikan, nag-i-scroll kahit walang hawak na cellphone. Amen? Ang tawag dyan sa mga videos na yan ay brain rot videos. Dahil ang panahon natin ngayon, yung generation ngayon, yung generation Alpha, pamula 2010 hanggang 2024, ay tinatawag na ngayon na generation, brain rot generation. Amen? Especially yung mga pinanganak noong pandemic 2020, 2021, 2022. Sila yung mga babad sa cellphone. Sila yung mga pag umiiyak ang pampatahan ay hindi na laruan kundi tablet. At doon na nahahasa yung kanilang utak. Doon na nabababad yung kanilang mga mata. 5 oras, 3 oras, nasa cellphone. Yun lang ang finipid mo sa kanya. At ayaw ng dyablo na magamit yung anak mo, kaya yung dyablo ginamit yung teknolohiya para sirain ang buhay ng mga bata. Sirain yung kanilang future. Sirain yung future ng kapatid mo. Sirain yung future ng anak mo. And minsan, kahit hindi itong mga videos na to yung pinapanood mo, kung ikaw naman ay babad din sa cellphone ng 3 oras, wala kang ginagawa, ay baka corrupted na din yung utak mo. Brain rot, kasama ka na sa brain rot generation. Wala ka nang nagagawa, wala kang natatapos, at yung mga videos na yan ay mas pinupush ka upang gumawa ng kasalanan. The devil uses your phone to create imagination, fantasy, fake reality. Kaya ang uso ngayon, AI. Virtual reality na hindi mo na ma-distinguish kung ito bang video na pinapanood mo ay totoo pa ba. Totoo pa kaya ito na nagsuntukan si Bato at saka si Pangilinan? Amen? Hindi mo na alam kung ano yung totoo. Mahirap nang malaman, but the Bible says, cast down your imagination. Ayaw ng Diyos ng mga fantasies, ng mga imagination. And how to prevent this? Paulit-ulit na, mga kapatid, ang brain rot videos na to ay modern technology. Pero hindi ibig sabihin na ito ay bago, ang Bible ay hindi nakakasabay. Ang Bible matagal nang may warning sa atin. Ang Bible ay madami nang sinasabi patungkol sa mga bagay na sisira at magko-corrupt ng iyong utak. Kaya ang title natin ay Kaka-cellphone mo yan. Amen? Ang title natin ay Cast Down Your Imagination. Cast down your imagination. Number 1, rotten perception. Rotten perception. Ano ang nilalagay mo sa utak mo? Ano yung mga pinapanood mo? Buksan natin sa Ephesians chapter 4, verse 17. Ephesians chapter 4, verse 17. Sabi ng Bible dyan, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Dito po sa verse na binasa natin, ang ginamit dyan ay Gentiles, pero ang pinapatungkulan dyan ay mga unbeliever. Sabi ni Apostle Paul ay huwag kang gumaya sa ginagawa ng mga unbeliever. Ano ba yung ginagawa ng mga unbeliever? Kasi nga, Kristiyano ka na, alam mo yung tama. Ngayon, kung alam mo na mali yung ginagawa mo, ibig sabihin, gumagawa ka ng gawain ng unbeliever. Bakit kailangan na huwag tayong gumaya sa mga unbeliever? Kasi sabi ng verse 18, nagkakaroon tayo, having the understanding darkened. Amen? Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Kung sila ini-ignore nila yung Diyos at nagagaya mo na din. Alam mo naman yung tama, gagaya ka pa sa kanila. Ang tawag sa iyo ay alien. Alien?
Alien, ibig sabihin stranger, malayo sa Diyos. Because of the blindness of their heart. Bulag sa katotohanan. Bulag sa mga dapat na gawin para sa Diyos. Ang mundo ay patuloy sa paglago. Ang technology ay patuloy sa pag-improve. At wala tayong magagawa dyan. Ang internet ay punong-puno ng information, whether it be good or bad information, nasa internet yan. Ang tanong na lang ay kung paano mo ginagamit yung technology. Ang cellphone dati ay luxury sa karamihan. Inabot ko pa yan na sa isang tahanan ay meron lamang isang cellphone. Pero sa panahon natin ngayon, kahit 2 years old, kahit 3 years old, may sariling cellphone. Hindi ko po kayo pinagbabawalang mag-cellphone, pero paano mo ba ginagamit yung cellphone mo? Paano mo ba ginagamit yung oras mo sa pag nakabukas yung cellphone mo, pag nakabukas yung iyong laptop, paano mo ba siya ginagamit? 2 years old, 3 years old, may cellphone. Akala natin yung mga 60 years old, 65 years old, hindi makakasabay sa technology. Pero sila ngayon, mga vlogger na din. Amen? Nakakasabay sila. At walang panahon na pinipili ang technology. Ang cellphone, pwede mo siyang gamitin sa pag-research. And that is good. Pag meron kang project, mas maganda. Meron ng AI ngayon, meron ng ChatGPT. At mapapanood mo doon sa mga reels, sa mga shorts, sa mga TikTok videos, yung mga informative. Kung yun talaga yung pinapanood mo. Yung mga informative na mga bagay. Kung yun yung pinapanood mo talaga. Amen? Kung yung cellphone mo at gadget mo, iginagamit mo para tawagan yung contacts mo, maganda yan. Kung yung ginagamit mo, yung iyong cellphone sa pag-invite ng iyong mga classmate, ng iyong mga bisita, o ginagamit mo ba ito para i-chat yung crush mo? Pwede mong gamitin yung cellphone mo sa pagsugal, sa pagtalpak, at ikaw ay paldo pag ikaw ay tumama. Salita ng mundo, paldo. Amen? Noon talaga pupunta sa isang arena para magsabong. Ngayon, sa cellphone mo may sabong na. Basketball, may sugal na. Sa boxing, may sugal na. Hindi mo kailangang umalis ng bahay para magsugal. Amen? Naibenta mo na ang mga ari-arian mo nang hindi ka umaalis ng bahay dahil naghirap ka, kasusugal. Pwede mong gamitin yung cellphone mo sa pag-order sa Shopee. Di mo na kailangang pumunta sa SM. Di mo na kailangang pumunta sa mall. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay. Yung binili mo na ang dadalhin sa bahay mo. Amen? Pwede mo siyang gamitin sa Lazada, sa TikTok Shop, at pwede mo siyang gamitin sa paglalaro para ma-entertain. Pag may free time ka, maglalaro ka Sudoku. Maglalaro ka ng solitaryo. At hindi ka makukontento, maglalaro ka ng 8-ball pool na mauwi eventually sa ML. Amen? Pwede mong gamitin yung iyong cellphone sa worldly music. Ikaw lang nakakaalam niyan. Hindi namin hawak yung cellphone mo. Hindi namin alam kung paano mo ginagamit yung gadgets na binigay sa'yo. Pero, ang tanong, paano naaapektuhan ng maliit na bagay na to ang iyong buhay? Dapat ikaw ang magkokontrol dito. Hindi ikaw ang kokontrolin nito. Nababaliktad na ang mundo, mga kapatid. Dahil mali ang paggamit sa gadget. Anong pinapanood mo? Anong pinapakinggan mo? Anong nilalaro mo? Amen? Sa panahon kasi ngayon ay lahat nasa internet na. Nung panahon nung kami bata pa ay salamat sa Panginoon, inabot ko pa na kami nagtutumbang preso sa labas, na kami ay nagtatago-taguan, na kami ay nagsisikyo, at kami pinapawisan, hindi kagaya ng mga bata ngayon na yung magulang ay alalang-alala pag may pawis na tumulo sa kanilang mga anak at apo, ayaw mabasa ng pawis. Amen? Pag labasin mo naman yung apo mo at yung anak mo. Amen? Nung panahon namin, wala kaming masisearch
na anime na episode. Wala kaming masa-search sa Netflix. Wala pa namang Netflix noon. Wala pa namang, may YouTube na pero mahirap magkaroon ng, dapat may computer ka o kaya laptop. Hindi kami makakapag-search ng mga mapapanood. Ang pinapanood namin, ang inaabangan namin ay ang suntukan ni Goku at ni Vegeta pagdating ng alas 4 ng hapon. Kaya pagkatapos nun, pag 4:30 na, lalabas kami ng bahay at kami mga super saiyan ng mga kalaro ko at kami naman yung magsusuntukan. Ang kilala namin ay si Eugene, kaya kami nagre-Reagan. Ang kilala namin ay si Vincent na may rosas at gagawing latigo. Yung isang kalaro ko maglalagay ng benda dito sa noo at siya ay may pigsa sa noo. Siya si Vincent, may third eye. Amen? Yun yung mga ginagawa namin. Isipin mo, ang pinapanood namin noon, anime. Pagkatapos naming panoodin, gagayahin namin pagkatapos. Anong pinapanood ng mga anak mo ngayon? Roblox. Anong meron sa Roblox? Brutality. May patayan. Yung kami nga, nagsusuper saiyan kami, ginagaya namin. Ano pa kaya yung Roblox, yung pinapanood ng anak mo? Brutality, pagkatapos niyang manood, kahon na din yung mukha ng anak mo. Hindi. Pwede niyang gawin, pwede siyang manakit ng kalaro niya. Akala niya normal ang manakit. Akala niya okay lang na siya'y manuntok, okay lang na siya'y manaksak, kaya sunod-sunod ang insidente ngayon sa school. Amen? At pupunta ka, pagdating ng alas 7, makikita mo yung mga schools ngayon, ang haba ng pila sa labas. Bakit? Kinakapkapan na yung mga estudyante. Dati sa mall lang may nangangapkap. Dati sa mga kumpanya lang may nangangapkap, may frisking. Ngayon pati estudyante, kasi wala na tayong tiwala sa mga estudyante ngayon. Pwede na silang manaksak, pwede na silang magdala ng kutsilyo sa school, pwede na silang magdala ng baril sa school. Ilan ang namatay nitong June lamang? Ilan yung kaso nitong June lamang? Bakit? Dahil sa mga napanood. May mga pinagtatanggol, yung kanilang mga pinapanood na okay lang naman yan, pambata naman yan, yung graphics naman niya, pambata lang. May naging epekto na nga eh. Maaring ikaw kaya mong kontrolin yung utak mo, maaring ikaw kaya mong kontrolin yung ginagawa mo, pero may iba pang bata sa mundo na hindi nila kaya, na akala nila'y normal. Amen? Ang ginagawa namin dati, nagsusulat kami ng pangalan ng dragon sa hangin. At tatawagin namin si Setsuna, si Nadara. Sino pa yung mga dragon? Doroka? Amen? At yon ay isang episode lang sa isang araw. Ngayon, punta ka sa cellphone mo, magbukas ka ng Netflix, kahit abutin ka ng umaga, tuloy-tuloy ang panonood. Kasi naandyan na lahat. Hindi mo na makontrol yung sarili mo. May mga websites na kahit hindi ka nakasubscribe sa Netflix, may mga libre na mapapanood mo at hindi mo na kontrolado. Yung sarili mo, hindi mo napansin, sabi mo, isang episode lang, nag-umpisa ka ng alas 8. Ang nangyari, isang buong season, natapos ka alas 5 ng umaga. Kaya late ka ngayon. Amen? Hindi ko po alam. Nung kami medyo lumaki-laki na, ang pinapanood namin si John Cena. Ang pinapanood namin si Undertaker, si Hulk Hogan, si Triple H, si Big Show. Kaya si Zyron, chino-chokeslam ko yan dati. Madaling i-chokeslam kasi maliit. Anong pinipid mo sa utak mo? At anong pinipid ng anak mo na alam mo naman na yun yung pinapanood niya pero hinahayaan mo? Corrupted, rotten perception. Kung word of God na lang kaya ang basahin mo. Yung kasalanan nga kaya mong i-apply. Yung word of God, di mo kayang i-apply? Bakit? Kasi hindi ka naman nagpo-focus sa preaching. Hindi ka nagpo-focus pag nagbabasa ka ng Bible.
Hindi ka nagpo-focus pag pinapanood mo yung mga chapel hour. Paano mo i-apply? Kasi yung focus mo naandoon sa anime, naandoon sa K-drama, naandoon sa Chinese drama. Lahat na lang ng drama pinanood mo. Naiyak ka na sa mga pinanood mo, pero sa preaching, minsan di ka naiyak. Amen? Ang uso ngayon, Roblox, Minecraft, kasi mukhang wholesome yung graphics. Pero hindi kasi makukontento yung mga bata sa iisang game. Maghahanap at mag-aanap yan ng mas brutal, mas ma-action. Mauwi na yan sa Counter-Strike na nagbabarilan. Sa isip natin, di ba, bata yan hindi naman niya magagawa. Di yan magagawa. Nagawa na po, mga kapatid, ilang beses. Ngayong taon lang, maring noong mga nakaraang taon, hindi natin nababalitaan. Pero nangyari na din noong mga nakaraang taon. And sabi ng Bible, cast down your imagination. Yung imagination na galing sa mga napanood. Hindi lang mga bata, pati tayo, mga matatanda na. May mga imaginations din tayo na nanggaling sa pinapanood mo. Imaginations from the rotten things of this world. Nagagalit ka sa anak mo kasi 5 years old, panay ang cellphone. Sino bang nagbigay dyan ng cellphone? Ikaw din naman. Hinayaan mo din naman. Gusto mong patahanin. Ayaw mong maabala kasi nagse-cellphone ka sa sarili mo. Patahanin mo na lang din gamit cellphone. Amen? Give them the right solution. Sabi ng Bible sa Psalms chapter 101 verse 3. Psalms chapter 101 verse 3, sabi ng Bible, I will set no wicked thing before mine eye. Wala akong ilalagay o ipapasok sa mata ko na wicked things, na mga kasalanan. Amen? Parents, don't just monitor their screen time. Monitor also their Bible reading time and prayer time. Baka kaya hindi mo siya na-monitor kasi ikaw mismo hindi ka din nagpe-pray. Monitor mo kung sino yung kalaro niya. Kasi kung sino naman yung kalaro niya, yun yung mag-i-influence sa kanya. Hindi lang yung kalaro niya na katabi niya, kundi yung kalaro niya na nasa online, kausap niya lang sa earphone. Amen? Monitor mo din. Monitor their time. Bigyan mo sila ng makabuluhang gawain para hindi sila mainip. Kaya sila naiinip kasi wala ka namang binigay sa kanya na gawain. Eh kung inutusan mo magbasa ng Bible, parents, reminder din to sa atin na tigilan na din natin yung too much use of cellphone. Kasi kung ano yung nakikita ng mga anak natin, gagayahin lang din naman sa atin. Panay na yung scroll mo sa Shopee. Students, sulitin yung break time. Ang tulog ngayon ay ginto sa mga gintong edad. Amen? Ginto ang tulog. Kaya yung mga estudyante, kung may pagkakataon na makapagpahinga ka, magpahinga ka. Sasabihin mong pampaantok yung cellphone mo, pampaantok. 2:00 na, gising ka pa, inantok ka ba? Hindi ka naman inantok. Workers, pag pagod ka na sa trabaho, huwag mo na ding puyatin yung sarili mo. Puyat ka na nga eh. Diba? Pagod ka na nga, magpupuyat ka pa. Use your time properly. At kapag may free time, may air time, huwag sa cellphone gamitin. Amen? Okay lang sana kung ang pinapanood mo ay Superbook. Nanonood ka ba ng Superbook? Amen? Di ka manonood nun. Number 1 ay rotten perception. Number 2, ruined performance. Kapag ikaw ay nagpasok ng basura sa iyong utak, expect mo na basura din yung magiging performance mo. Ruined performance. Sabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 28. Romans chapter 1 verse 28, ang sabi ng Bible, and even as they did not like to retain their God in their knowledge, God gave them over to the reprobate mind to do those things which are not convenient. Amen? God gave them over. Mamaya explain natin yan. Pero
Kapag kumain ka ng bulok, expect mo mamaya kumukulo na yung tiyan mo. Tiyan mo nga nagre-react, utak mo pa kaya? Amen? Asahan mong palpak yung magiging output mo. Dahil puyat ka, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Dahil inubos mo yung oras mo kasi cellphone, bukas na yung quiz, bukas na yung exam mo, ngayon ka palang magre-review. Sayang. Bagsak sa quiz. Parang mga CBBI students. Amen? Busy sa pag-soul winning daw sila. Amen? Di mo maibibigay yung iyong best. Dahil ang cellphone parang minamagnet yung mata mo. At laging papunta yung iyong mata sa cellphone mo. Bubuksan yung Facebook mo at manonood ng mga walang kwentang bagay. Ano bang meron sa pinapanood natin sa internet? Napansin nyo ba 10 years ago, yung mga pinapanood nating videos, especially yung mga mahihilig mag-DIY, ang pinapanood nating videos, 5-minute video. 10-minute video. At sa mga ibang manonood, matagal masyado yung 10 minutes. So nagkaroon ng solusyon si Facebook, si YouTube, si TikTok, si Instagram. Yung 5-minute video mo, kaya niyang paiksiin sa 1 minuto lang. Kaya po nagkaroon ng Shorts, Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok. Kasi yung kailangan mong malaman na pinapanood mo sa 5 minuto, kaya niyang paiksiin sa 1 minuto. Diba? Yun na lang yung pinapapanood natin. Pag nag-search ka sa YouTube, how to, halimbawa, paano ayusin ang electric fan na to? Dati mag-expect ka na yan ay 10 minuto. Kasi pag ginawa mo naman talaga, 2 oras ka na nag-aayos, hindi pa tapos. Pero yung tutorial ngayon sa Shorts, 1 minute lang pinakita sa'yo. Napakabilis, di ba? 1 minute lang nakita mo na yung buong information na kailangan mo. So nabuo yung Shorts, at yung Shorts, yung Reels na entertain ng mga tao. Ginagamit sa informative na mga bagay, pero ginagamit din para enjoyin yung mga bagay. Ine-enjoy natin. Ang tawag ngayon dyan ay mga short-formed video. Tumatagal ng 15 seconds to 1 minute. Yung iba ay umaabot hanggang 3 minutes. Yan po ay nasa category ng short-formed video. Amen. At pag yan ay sinearch mo, nag-click ka ng isa, paano mag-ayos ng electric fan? Pag kinlik mo yan, natapos yung 1 minute mo, yung kasunod na video, na reels niyan ay yun pa din sa topic na yun. Paano mag-ayos ng electric fan? Pag in-scroll mo pa siya, ay yun ulit yung lalabas sa'yo na video. Ang tawag dyan ay algorithm. Kasi kung ano yung gusto mo, yun yung ibibigay sa'yo ng algorithm. Amen? So, sunod-sunod na. Paano pag ang pinanood mo anime? Paano ang pag pinanood mo ay K-drama? Ay di malamang, yung 1 minute na pinanood mo, naka 100 ka na ganyan, puro K-drama, ay di 100 minutes din yon. Mahigit 1 oras din yon. Amen? Akala mo, nakatipid ka sa oras kasi, ay, 1 minute lang naman yung okay na to. 1 minute, 3:00 ka ng umaga natapos. Amen. That is very informative and very helpful. And ito'y umiksi ng umiksi. Hanggang hindi lang tayong mga adult at mga estudyante ang nakakita nitong mga shorts at reels na to, nakita na din ng mga bata. Kasi nga, binigyan natin ng cellphone. Nakita nila to. Hindi mo na kailangang i-search sino ba yung mga napapanood natin? Si Johnny. Gaano katagal yun? Doon, buti pa nga, matututo sila ng tamang salita. Ay yung Sigma, Ohio, Skibidi, wala silang natutunan doon. Instead na 20 minutes, manonood sila instead na 20 minutes na episode ng Superbook, manonood na lang sila ng mga brain rot videos. Kasi ayaw nilang mahaba ang panoodin nila. Anong nangyari dito? Nagkaroon ng negative na epekto to sa mga bata. Bakit? Kasi umiksi yung kanilang attention span. Umiiksi yung attention span
ng mga bata at ng mga adult. Kaya hirap na hirap sa preaching. Yung preaching na ilang minuto pa lang ako nagpe-preach. 30 minutes pa lang ako nagpe-preach. Inaantok ka na. Di ba? 30 minutes pa lang ako nagpe-preach. Isipin mo yung nanood ka kagabi, 2 oras ka naggagaganyan. Nakahiga ka pa, hindi ka inaantok. Ngayon, nakaupo ka, sinisigawan kita, antok na antok ka. Delikado yung mga shorts. Lalo na doon sa kung ano man yung topic na pinapanood. Delikado yan. Especially sa mga bata. Bakit? Meron silang, yung kanilang utak ay hindi pa ganun ka-develop. Yung kanilang prefrontal cortex ay hindi pa develop. Ano yun? Yun yung part ng utak kung saan yun yung bahala or yun yung responsible para sa iyong decision making. Yun yung responsible para sa iyong impulse control. Yun yung responsible sa iyong emotion regulation. Isipin mo, hindi pa develop yung utak ng anak mo, hindi pa niya kayang mag-decide para sa sarili, hindi pa niya kayang kontrolin yung kanyang mga galaw, hindi niya pa kayang kontrolin yung kanyang emotion, tapos sasalpakan mo ng basura yung utak. Ay di lalong walang natutunan. Ang meron sa mga bata ay tinatawag na dopamine. Dopamine. Yun ay hormone sa utak. Ano yun? Kapag meron silang attractive na bagay na nakita, yun yung papanoodin nila. Yun yung susundan nila. 'Di ba? Kaya ang bata pag binigyan mo ng kahit anong bagay, halimbawa tumbler, kakalikutin niya ng kakalikutin. Kahit hindi laruan, lalaruin niya ng lalaruin. Kasi attractive, halimbawa kulay pula yung tumbler, lalaruin niya ng lalaruin. Kahit hindi naman siya laruan. Kasi yung dopamine ay nag-a-activate kapag sila nakakakita ng attractive na bagay. Ngayon, hindi mo na sila kailangan bigyan ng mga attractive na bagay. Bigyan mo lang siya ng tablet. At yung mga brain rot videos ay nagbibigay ng mga kakaibang bagay. Ano yun? Yung ulo na nasa loob ng bowl. 'Di ba? Yung mais na may muka. Yung nanghahabol na patatas. Hindi nila alam ibig sabihin nun. Pero papanoodin nila ng papanoodin. Bakit? Kasi nga hindi pa develop yung kanilang utak, pero nag-activate yung kanilang dopamine sa kanilang utak. So yun yung susundan nila. Ngayon, binigyan mo ng tablet. Nakakita ng isang video. Pagkatapos niyan, natapos na yung 1 minute na pinapanood niya, scroll siya sa pababa. Yun ulit yung lalabas sa kanyang papanoodin. Amen? Parang ikaw, di ba? Ngayon, anong pinapanood mo? Nagsasalitang kidney. Pag in-scroll mo yan, nagsasalitang atay. Pag in-scroll mo yan, nagsasalitang gout. Amen? Algorithm. At enjoy ka naman na pinapagalitan ka ng kidney mo. Amen? Pinapagalitan ka ng baga mo. Tuwan-tuwa ka. Enjoy na enjoy ka. Ikaw nag-e-enjoy. Yung anak mo nag-e-enjoy din. Buti ikaw may natutunan. Yung anak mo walang natututunan. Yung apo mo walang natututunan. 3 to 4 hours nag-scroll. At yan yung purpose ng brain rot videos. Hindi nila purpose na hindi nila gusto na matuto yung mga bata. Ang gusto nila ay kumita. At tuwang-tuwa sila dahil taon-taon ilang bilyon ang pinapanganak sa mundo, milyon-milyon din ang kanilang biktima. Dagdag sa bulsa nila, pero kawawa yung mga pamilya na may mga anak na corrupted ang utak. Amen. Mga video na walang kwenta. May mga tugtog na talagang may makakapagpaindak din sa mga anak mo. May mga lengguwaheng hindi maunawaan. Ayan yun yung purpose ng brain rot video. Kaya di ka nagtataka. Yung anak mo, wala namang ginawa, nanood lang. Pagkatapos niyang manood, mukhang pagod na pagod. Mukhang lambot na lambot. Hindi mo na mautusan. Bakit? Kasi yung kanilang utak pagod. Pag pagod ang utak, damay na yung katawan. Hindi mo na mauutusan. Pag sinabihan mo yon, pag inutusan mo yon,
Nak, dalhin mo nga to doon. Ha? Ha? Ano po? Pakiulit po. Hindi na sila makaunawa kasi pagod na yung utak nila. Amen. Overuse na yung utak ng mga bata na hindi pa naman kayang mag-absorb ng iba't ibang klase ng information. Kaya pag sila itinanggalan mo ng cellphone, magtatantrums, magwawala, mananakit, at maawa ka sa anak mo kung sila ay nakakitaan mo na ng ganong mga sintomas. Amen? Ikaw naman, ang laki na ng eyebag mo. Kakapanood ng mga shorts. Kakapanood mo kay Linda Walker. Amen? Yung favorite mong panoodin ng mga nagsasalitang prutas, nagsasalitang saging, nagsasalitang mga makina ng sasakyan. Diba? Yan na yung mga nagsasalita ngayon. Yan yung kayang ibigay ng internet, ng AI. Amen. Project mo, dapat 2 hours, wag mo pa naumpisahan. Hindi mo maumpisahan kasi napatuto ka na sa cellphone. Wala nang nagawa. Nagdulot ng katamaran, ng manyana habit, yung mga short form video na pinapanood natin. Amen? Anong magiging epekto pa niyan sa mga nagtatrabaho, mga minamadali? Hindi na naibibigay yung best. Umiiksi yung attention span. Ayaw ng Bible kasi yung Bible napakakapal. Sa shorts na lang tayo. Sabi ng Bible, ang warning ng Bible, balikan natin yung Romans chapter 1 verse 28. Ayan, explain na natin to. Even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Ibig sabihin ba nito ay finorce ka ng Panginoon na ikaw ay maggumawa ng kasalanan? Hindi po. Hindi ibig sabihin niyan na finorce ka ng Diyos na gumawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin niyan, sa kabila ng warning ng Bible, sa kabila ng mga preachings na napanood mo, sa kabila ng mga counsel ng pastor, sa kabila ng pagkausap ng magulang mo sa iyo, patuloy mo pa ding ginagawa yung iyong kasalanan. So ano mangyayari sa iyo? Sabi ng Bible, God gave them over. Inalaw ng Diyos na ikaw ay makagawa ng kasalanan. At hindi lang basta makagawa ng kasalanan, nangyayari ba sa iba? Dahil decision mo din naman, ay nalulubog ka na sa kasalanan. To do those things which are not convenient, kagaya ng isa-isahin natin. Verse 29, being filled with unrighteousness, fornication. Bakit nauwi sa fornication? Kasi hindi mo alam na nakakapagbukas na ng mga pinagbabawal na websites yung mga anak mo. Wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy. Nakikita niya yung mga yumaman sa Facebook, ganito, kadaling kumuha ng 1 million views sa Facebook, mag-try ka na ding mag-vlog, tapos na-disappoint ka kasi hindi mo naman pala kaya. Next, murder. Amen? Debate. Kung alam mong tama ka, at yung kausap mo naman ay hindi naman din makaunawa, wag mo nang ipaglaban yung pinaglalaban mo. Hindi ka mananalo sa hindi maalam umunawa. Debate, deceit, malignity, whisperers. Amen? Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Amen? Ano, ilang points ng anak mo? Di pa tapos. Verse 31. Without understanding. Pinapapasok mo sa school na walang natututunan. Amen? Pumapasok pero hindi nag-aaral. Saan pupunta? Sa computer shop, naka-uniform pa. Amen? Covenant breakers. Nangako tapos hindi tinupad. Without natural affection and unmerciful. Sabi ng Bible ay ruined performance. Walang matapos. May matapos ka man, hindi maayos. Ano pa? Brutality, adultery, fornication, immorality.
dahil sa mga napapanood. Amen? Number 1, rotten perception. Number 2, ruined performance. Pero buti na lang, number 3, merong renewed perspective. Perspective pala, hindi effective. Perspective. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2. Amen? Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi ng Bible, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Balikan natin yung conformed. Ano ba yung conformed? Galing siya sa dalawang word na con at saka form. Yung form ay yung anyo. Ano naman yung con? Ibig sabihin ng con ay together. Sabi nung verse na binasa natin ay, be not conformed. Sino yung ka-together niya dyan? To this world. Huwag kang makiayon kasama yung nasa mundo. Ano ba yung nasa mundo? Punong-puno ng kasalanan. Kung ano yung pinapanood nila, yun din yung pinapanood mo. Kung ano yung ginagawa nila, yun din yung ginagawa mo. Amen? Sabi ng Bible, warning, be not conformed. Pero dahil tayo galing sa mundo, ang sabi ng Bible naman ay, be ye transformed. Galing ulit sa dalawang word na trans at saka formed. Ibig sabihin ng trans ay lumipat sa kabila, tumawid. Kaya nga yung iba transgender, lumilipat ng kabilang gender. Amen? Sabi dyan ay transform, lumipat ng anyo, mag-ibang anyo ka at maging werewolf ka. Hindi po ganun. Sabi ng Bible ay mag-anyong Kristiyano. Mag-anyong banal. Amen? Hindi para magpakita sa tao, kundi ipakita sa Diyos na ikaw ay binago ng kanyang salita. Amen? Together, yung trans is across, tumawid. Amen? Sa mga anak natin, di pa huli ang lahat, tanggalan mo ng cellphone. Kung hindi mo kayang tanggalan ng cellphone, bawasan mo ng oras na may hawak na cellphone. At isabay mo na yung sarili mo. Amen? Kapag sila ay umiyak, hayaan mong umiyak. Kapag sila ay lumaban, sinasaktan ka, paluin mo. Kapag ikaw ay sinisigawan, paluin mo. Hindi yan kayang paluin ni pastor. Huwag mong isisi sa church, bakit hindi tumitino yung anak mo? 7 days mong kasama yung anak mo sa bahay. Papupuntahin mo sa church, 1 araw lang, 2 araw lang. Hindi yan kayang paluin ni pastor, hindi ko yan kayang paluin kahit gigil na kami. Amen? Paluin mo. Nasa Bible naman na pwede mong paluin. Kapag may spare time, pag-aralin mo ng Bible. Amen? Pag may spare time, ikaw, sumama ka na din ng soul winning. Dahil sabi ni Sir Dave kanina, everyday may schedule tayo ng soul winning. Kesa naman yung spare time mo, gagamitin mo sa walang kwentang bagay. Amen. Mahirap bang manalangin ng 5 minuto? Mahirap bang manalangin ng 5 minuto? Mas mahirap bang manalangin ng 5 minuto kaysa manood ng 5 oras? Amen? An idle mind is the devil's workshop. Kapag wala kang ginagawa, mabilis kang pasukin ng jablo, yung utak, ginajablo ka. Kaya di ba, minsan nakakainis yung mga ini-invite natin. Pwede ka bukas? Busy po. Naalala ko yung yung naging driver namin sa service sa L3. So, ilang buwan na siyang walang trabaho, walang ginagawa. Sabi niya, lubog na siya sa utang. So, nakuha ko siya. May nag-recommend sa akin na taga-church, kinuha ko siya. Nagkaroon ng trabaho, Monday to Friday, sumasahod. Nung in-invite ko sa church, ang sabi, busy. Ilang buwan kang tambay, binigyan kita ng trabaho ng Monday to Friday, pagdating ng Sunday, busy ka. Nakakainis yung mga ini-invite natin, mga kapatid. Busy. Pag-usapan church, busy. Saan ka busy? Amen? Replace scrolling cellphones with scrolling your Bible. Replace the noise with prayer. Replace worldly influence with godly influence. Amen. Magandang kaibigan si Lance. Amen. Pakaibigan mo.
yung 2 years old mong anak kay Sir James. Amen? At kay Zion. Good influence. Replace wasted hours with meaningful service. Every day, may soul winning. Every day, pwede kang mag-pray kung alam mo lang. Every day, pwede kang magbasa ng Bible kung alam mo lang. Ngayon, pinapaalam ko na. Amen? Kung paano walang nag-uutos sa'yo para kumain ka ng almusal, hapunan, tanghalian, wala di dapat mag-utos sa'yo. Kasi kailangan mo. Amen? May prayer meeting. May afternoon service mamaya. Amen? Bakit ka uuwi? Kasi magpapahinga. Amen. Pagod. Nanghihinayang sa pamasahe, pero sa pangload hindi. Satan wants you. Satan wants your attention. Satan wants your affection. Satan wants your thoughts. And Satan wants your life. Tanungin mo yung sarili mo. Anong pinapasok mo sa utak mo? At anong mga bagay yung alam mong pinapanood ng anak at apo mo na hinahayaan mo? Mas mapapalapit ba ako sa Diyos kapag itong bagay na to'y pinanood ko? Mas mapapalapit ba ako sa Diyos kapag itong bagay na to'y binasa ko o pinakinggan ko? Ang sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 2, patapos na po tayo. Set your affection on things above, not on things on earth. Amen. Nasisinsay lang tayo. Amen. Nasinsay ka lang ng isang video, ng isang short, nagtuloy-tuloy ka na. Ngayon, pwede mo siyang mapigilan. Umpisan mo na mamaya. Amen. Pagbukas mo ng cellphone mo, naandun na kagad sa shorts, ilock mo na kagad yung cellphone mo, at ilog out mo yung Facebook mo. Amen. This generation of rotten minds can be the generation of renewed minds through the Word of God. Tulungan natin yung bawat isa. Tulungan natin yung mga anak natin para sa kanilang future. Kawawa sila kung yung utak nila ay napapasukan ng basura. Rotten, number 1, rotten perception. Number 2, ruined performance. Pero sabi ng Bible, you can have a renewed perspective. Tayo po tumayong lahat. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa Word of God. And we praise you, Lord, na meron po kayong katuruan at prinsipyo na pwede po naming sundan, pwede po naming gawin, pwede po naming i-apply. At tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na gamitin ang oras namin ng tama, ng para sa Diyos. Huwag po kami magpasinsay sa gawain ng dyablo, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami patuloy na mas lumago pa sa inyong gawain. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.